Inalmahan ng kampo ni dating Senator Bong Revilla ang payag ng ombudsman na may tumarabaho umano para pansamantala siyang makalaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong buwelta ng kampo ni Revilla? Gigiit ng kampo ni dating Senator Bong Revilla, nakababahala ang ganitong pahayag ng ombudsman. Ayon sa abogado ni Revilla, posible itong makaapekto sa integridad ng korte. Kung babalikan natin, Gigi, mismong si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabing hindi na raw siya nagulat na pinayagang makapagpiyansa ang dating senador. Tingin niya may tumrabaho raw nito para pansamantalang makalaya si Revilla. Noong July 31 nang palayain si Revilla matapos magpiyansa ng 1 milyong piso. Para yan sa kasong malversation kaugnay ng 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ni Revilla. I do not know where he was coming when he said that, but he must have his reason. Integrity ang pinag-uusapan natin independence ng judiciary. Kung lahat na lamang ng natatalo, sasabihin ganun, sasabihin ganito, ay wag na tayong magkuhan, wag na tayong pumunta sa husgado. Paano pa magtitiwala ang mga tao ngayon? Gigi, sinagot din ito ng dalawang mahisrado na pumabor dito nga sa bail petition ni Revilla. Sabi ng ponente ng desisyon na si Associate Justice Ritz de los Santos, hindi sila apektado sa pahayag ni Ombudsman Remulla at natural lamang na reaksyon ito. Nilinaw naman ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi siya nagpa-impluwensya sa kanyang desisyon at nanindigan siyang nakabase lamang ito sa ebidensya na ipipresenta ng prosecution. Plano naman maghain ng prosecution ng motion for reconsideration para hilingin na baligtarin ng korte ang desisyon sa bail petition ni Revilla. Gigi. At Camille, sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigabayan sa kasong malversation ni Revilla at mga kapwa-akusado, ano ang pinahayag ng testigong iniharap ng korte, sa korte? Yes, Gigi, muli ngang humarap itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para nga tumestigo laban kay Revilla. Sa kanyang cross-examination, inilahad ni Bernardo ang anyay kalakaran sa pagkuha ng komisyon o kickback sa mga proyekto ng DPWH. Nagsisimula raw ito sa pet project na nilalapit o nire-request ng mga mambabatas gaya ng mga senador at kongresista kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para nga masama at mapondohan sa National Expenditure Program. Kapag naisama na raw ang naturang proyekto sa General Appropriations Act, humihingi na raw ng kickback ang mambabatas o yung tinatawag na project proponent. Nagsasabuatan naman ang contractor at district engineers ng DPWH para gawin ang simulation bidding para maghatian din sa kickback. Nagbibigay raw ng advance payment ang pipiliing contractor para makuha ang kontrata ng pet project ng mambabata. Sa kaso ni Revilla, nasa 1.5 billion pesos daw ang allocation ng DPWH para sa kanyang mga pet project noong 2025. Nasa 500 million pesos naman ang natanggap umano niyang kickback. Tinanong naman ng mga mahisrado kung may kickback din bang natanggap itong si Bernardo sa mga proyekto. Pag-amin ni Bernardo, meron siyang natanggap sa ibang proyekto pero wala raw dito sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kasama rin daw sa may nakakuha ng komisyon ay itong si Bonoan at yung maong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Tinanong din ng mga maestrado si Bernardo kung sino pa itong mga ibang mga senador na kanyang nakatransaksyon. Ayon kay Bernardo, nilapitan siya noon ni na Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Nancy Binay. Nauna nang itinanggi na Escudero, Binay at Estrada itong mga paratang na tumanggap sila ng milyong pisong kickback sa flood control projects. Gigi. At yung application ni Bonoan bilang state witness, anong update dito, Camille? Gigi, dito sa kanyang application para maging state witness ay yun pa rin nga, hindi pa rin nga pinagbigyan ito ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero kahit na hindi nga ito pinagbigyan, ay haharap pa rin itong si Bonoan para tumestigo para naman yan sa susunod na pagdinig sa August 12. So titestigo siya laban kay Revilla. At sabi nga ng prosecution, itong si Bonoan na raw yung huling testigo na ihaharap nila sa kasong
ito. Samantala, Jiggy, naghain naman ng motion for reconsideration itong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng pagbasura sa kanyang hiling na makapagpiyansa. Giit ni Estrada, hindi siya maituturing na flight risk dahil nananatili pa rin siyang elected official hanggang 2028. Binigyan din ng kanyang kampo na wala pa rin umanong malakas na ebidensya ang prosekusyon laban sa senador kaya dapat siyang payagan na makapagpiyansa. Ilang ulit na rin daw na pinayagan ng korte si Estrada na makalabas ng bansa mula 2023 hanggang 2026 kahit na may kasong plunder at graft kaugnay naman ng PDAF scam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.